Ay buntag. Morning. We praise the Lord, no? Karon nga we are gathered once again to sing praises to His name. Yung aminaw ta sa pulong gikan sa Biblia. So, kamusta ba ang inyong week? Okay ba inyong semana? No? Pagtrabaho, pag-eskwela, or pag-business. I hope no nga na-experience na ito ang presensya o ang kamaayo sa Ginoo sa itong life. So, today is June 30, last Sunday of the month of June. Niya, sugod na ang July, niya karon kay break man, no? Summer break ba sa mga bata, no? So, mag-klase na pod, buhon. So, hopefully ang mga bata na hay time to help, no, sa balay. So, may pod kaya ang panahon di ra init, so conducive ra. I hope na all is well sa tanan nga wala rin naglain ng lawas. Wala na sakit na ba? Iusub yan na karon. So again, I welcome everyone as we start our worship this Sunday morning. So, I-invite mo to please stand, no? As we have our responsive reading. So our passage is taken from the book of Proverbs chapter 19. No? So malandong ta, pinagi sa pagtubag-tubag. Listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. But it is the Lord's purpose that prevails. The fear of the Lord leads to life. The one rests content, untouched by trouble. Amen. Pagkamto ta. Ginoong Diyos nga may gugmaon, gamhanan ug labaw sa tanan. We glorify your name, Father, and we thank you for your presence that is in this place. Father, salamat sa imuhang pag-uban sa amoa during the week. Unya iandam ang among kasing-kasing, ug pangunahuna as we sing praises to you. As we listen to you, Lord. Lord, pasaylo kami sa mga sala nga mong nabuhat sa imo sa mga isig katao. Kung aduna mi, Lord God, ng mga butang nga kailangan pagyud namo, Lord God, isalig sa imo nga amo nang i-surrender, Lord, sa imo. Kung aduna mi kahadlok o kabuol, tagay mi og courage, Lord, og kaisog, nagikan sa imo. Protect your people. May your Holy Spirit cover us, O God, and your angels surround us. Lord, salamat sa imong provision sa mga panginahanglanon. Ug salamat sa kaalam, Lord God, magikan kanimo. Bless us today, Father, and thank you, Lord, for the joy and the peace na imong gihatag sa bata ko. Bless our families, O God, and allow us to always remember nga imong gipasaylo, gitagaan mi nimong second chance in life, and now our life belongs to you, that we will live for Jesus Christ alone. This is our prayer in Jesus' name. You, Lord, oh, your mercies never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the
is running after me. With my life laid down, I've surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Yes, oh God. Your goodness running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Sing your goodness, Lord God. Salamat sa iyong kamaayon sa mga Pinoy. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing Sing your goodness. of the goodness of God. Hallelujah, Lord. Thank you, Praise God. your name, Lord. We praise you, God, for who you are in our lives. Sing the goodness. Thank you, Jesus, for your love for us. Susihan, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandong mo. Ukawa ang ako nanging katulog nga paghigugma nihatag imong Ginoo. Tuti ako ugason mo, ikaw ang akong hininguha ug ipangandoy Ginoo sa magkausa tagbawa ako. Punon mo anira ako, Ginoo.
Lord, sa imong pagkulit, tungkol sa mga panahon nga doon ay pagsulay, sa panahon nga doon ay blessing. Salamat, Lord, sa imong pagkulit sa amin. Thank you, Lord, for your love. Di ako ugap sunod. Yes, Lord. Ikaw ang akong hihinguha, ug ipangandoy Ginoo. Sa makasa tagbawa ako. Yes, Lord Jesus. Punuan mo kanila ako. Ginoo. Yes, Lord. We praise your name, Lord Jesus. Worship you. Padayon ta sa pag worship sa atong Ginoo, pinaagi sa paghatag ani nga takna kani nga oras atong ihalad ang atong kinabuhi sa iya, magampo ta ug naa tay mga kinahanglan pa nga atong pangayoon sa atong Ginoo, magampo ta karon. Ang presensya sa Ginoo nagauban ka nato karon nga buntag, naa siya dinhi, maminaw siya sa atoa. Open your hearts to Him, nga tay mga kalapasan na himo, mangayo tagpasay mo, o nya mangayo taggiya sa Ginoo unsay atong dalan nga pagasunod. O kadto pong mga na-blessed by the Lord, pasalamat mo. Let us give this time. Pasalamat ta sa Ginoo sa tanan niyang gihimo. Ang atong lang daang kinabuhi, dako na nga butang nga pasalamatan. Isang pag wala tay kwarta, apan ang atong life is more than the money that we need. So we praise God, we thank God, and wait for His blessing. So karon nga oras, karon nga takna ato ning iset, ihatag nato sa Ginoo, pinaagi sa pag personal prayer to God. Let us pray.
Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Salamat Lord aning buntag na imo kaming gidala dinhi aron kami Lord makasimba o makadaig sa imong ngalan. Salamat po Lord sa imong saad nga duha o tulo sa imong katawhan sa mga tao nga dituo kanimo nga magtapok diha sa imong ngalan anaa ka sa taliwala. Lord, kami nagatuo nga ikaw ang buhi nga Diyos. Ikaw ang naghimo sa kalibutan. Ikaw ang naghimo sa tanan nga naa dinhi sa kalibutan. Imo ang tanang tao o Diyos. Salamat Lord sa imong presensya karong nga buntag. Thank you Lord for being with us according to your promise. Lord, makita nimo ang kasing-kasing, ang mga mulo o ang mga pasalamat sa imong katawhan na adin nilo. I pray that you will hear their prayers and answer them. Salamat Lord kay imo ming gitudloan sa pag-ampo. Salamat Lord kay imo ming gitudloan nga musalig sa imo. Salamat sa tanang tudlo nimo nga naa sa imong pulo. Among gina-pray o Lord na karong nga buntag sa among simba o pagdahig kanimo, panalanginan nimo ang tanan nga naa dinhi karon. Ikaw o Diyos nagatanaw sa imong katawhan mapobre o madato, naa sa balay nga gamay o naa sa balay nga dako. You are a just God. Imong ginatanaw ang tanan nga katawhan ug imong ginapaminawan ang tanan nga katao nga nagasangpit sa imong ngalan. So Lord, karon nga buntag, we praise you. Salamat Lord sa tanan nimong kaayo nga gihatag kanamo. Lord, akong ginapray ang akong mga igsoon, those who naay mga need in life, those who are undergoing trials. I pray Lord na tabangan nimo sila. I pray that you guide them. I pray Lord that sila pod maminaw sa imong mga instruction aron sila makita nila unsay angay nilang buhaton. Salamat Lord sa imong protection sa travel sa Anuba family ato sila sa Buangan kapalik dire to worship with us today. Thank you sa kaayo nimo sa ilang kinabuhi. I pray Lord for Brother Jomar nga mo largahay siya, protect siya, and even his family na mabilin. Keep them always in your love. Ug uban pa na kung mga igsoon Lord na naadinhi nga searching for your will, I pray for them. Lord, I pray for Brother Andin. Kabalo ko Lord, gigamit mo siya as a leader to people. Protect him. Guide him. Give him wisdom in the name of Jesus. Protect his family as well. Lisod nang leader ka, niya ang mga tao dili pag yung Kristohano tanan. But yet, ikaw ang nagabutang og leader dili sa kalibutan. Salamat sa imong saad na imo silang i-protect.
I pray for all the fathers nga naa diri. They are all leaders sa ilang panimalay. Lord, give them wisdom to handle their family. Nga sila, Lord, makahimo o makabilin og legacy sa ilahang anak, sa ilang pamilya. We pray, Lord, for your mercy. Salamat sa mga panalangin nimo. Thank you for blessing the Digaw family. Give them strength, O God, sa ilahang new endeavor. Bless them. Ug ang uban pa na kong mga igsuon who are here, we worship you, Lord. Nagpasalamat kami. Hear them sa ilang prayer. All of us, O God, nagatubo pa diha sa maturity. Tabangin nila. Tabangin mi nga what we do is according to your will and purpose. And as we worship you today, Lord, open our hearts and minds na masabtan namo ang mensahe nga ihatag karon kanamo. Anoint Brother Dave, siya man ang muhatag og message. Anoint him today so that kadtong gusto nimo nga mensahe nga mapaabot sa imong katawhan, among madungog ug among timan-an ug among tumanon. Salamat, Lord, sa tanan. We praise you, we give glory and honor to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Buntag, manglingkod ta. Praise God, no, for this wonderful day. So we welcome back si Anuba family, si Louie ug si Chesa kay dugay nawala. We miss you. Thank you for God's protection sa inyo, ha. Kanya si Louie murag ni 15 years younger. Indeed, makita nga nimo when a person is happy, mo-glow yun na siya. Amen? So happy ta tanan. No matter unsa mga situation, remember natay Ginoo. All of us, lain-lain maguning trial, timan ina nga in this world naatay enemy. Ang atong enemy gahulat na nga masipya ta aron ma-discourage ta. But if we trust in the Lord, pray ta, Lord, tabangi ko, i-guide ko, God will speak to you. Amen? So karon nga buntag, prepare na to atong hearts and mind kay 5th Sunday man ron. So every 5th Sunday mao na ang among agreement si Brother Dave mo gina siya mo wali. So ang mo handle sa kuan si Christine, si Brother Dave ang wali. So let us welcome Dave as he shares to us the message this morning. May buntag sa tanan. Asa to kung Bible din? Hello. Noog na? Sige, so may buntag pag-usab no sa tanan. So nalipay ko nga na tagaan na pud ko aning higayon no to share God's word no sa atua. So nag-ampo ko sa Ginoo ug mao kini ang message na iyang gihatag no sa atuang tanan. So ang title sa ako ang sermon this morning is about lessons no from the life of King Jehoshaphat. Mali ang spelling. PH 80 na. So kailan mo ni King Jehoshaphat? Kinsa na yung nakadungog ani nga pangalan? Kinsa pa'y karon pa nakadungog ani nga pangalan? Sige. So, atong i-discover karon kinsa ni siya, no? Unsa iyang kaagi ug mga lessons na pwede nato makuha sa iyang kinabuhi. Before ko magsugod, nanabay naghatag sa inyo og advice nga wala gyud nakauyon sa imuha. Kanang naghatag siya advice ba? Duol ka sa iyaha. Unya, ang iyang advice sa imuha kay wala ka nalipay. Katry na mo ana.
nagpatambag ka na nato isa ka young people, nagpatambag siya siyang kauban, no? Kaya bulag daw siya siyang uyab. Tambagan siya nga, ayun na balik ka, kay sige naman magbulag niya, magbalik na po mo. Sumoto kay love magid daw niya, suko siya. No? Naagi mga negative advices na ihatag ang mga tao sa tuwa. But sometimes, sakto rapod, no? Sakto ang advice, pero sometimes mahirtan. Na-remember na ako itong high school pa ko, kay na ako yung mga barkada, no? Namoy ko yung mga barkada, kita man tanan, no? Natin panahon nga, dugay ko gauli, kay itong una sa balay, pag mutungtong na ganina, alas 6, huwag wala kami sa balay, suko dyan na si mami, suko na siya, manawag na siya, yaw-yaw na siya, sa nadami. Alas 6 no, yakarap, dugay na kay gauli mga bata. Ito una, alas 6, kasamba na dyan mi. Kaya mo ito, pag uli na ko sa balay, anak ko siya, asa makagikan? Anak ko, nagdula kong skateboard dito sa may People's Park ba, kaya naman ko yung classmate nga skateboard siya. So ako nainganyo po ko kay ganahan makuha ng mga adventure mo akong personality ba. So mo to suko kasi mami ana siya. Suko kay siya. Ayaw na pag skateboard kay mabalian ka, nagag mahitabo nga mali sa imuha ba ana. Suko kay siya sa kuha. Yeah. Ningon siya sa kuha, morning first time na ko nadungog nga ningon siya. Kani kay familiar kay ni siya nga saying, no? Pero ana siya sa kuha, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung sa Bisaya pa, ingon sa kuha kung kinsa imong barkada, o makaingon ko kung unsa kang klaseng tao. So, una-una ko adto, kubutan man ako mga classmate nila. Una-una man si mami dautan ko sila, pero karon mo nagpamalandong ko karon. Siguro kung nagpadayon jud ko ato, no? Skateboard, ana. Siguro mo pod akong hobby. Usually magud pag nakaana kay na yung mga injury, ang uban wala na pod eskwela, naanad na kaana kinabuhi ba. So siguro kung mo pod ang influence akong kinabuhi, mo pod jud akong kinabuhi, no? Di ba napansin ninyo kung kinsa inyo mga barkada, pansin ninyo nga pareha po mo mga interes. Example, ganahan nyo kang basketball. Basketball. Siyempre, mga barkada ni mo, mga player po, di ba? Nakaihisa ka hilig, mahilig ka instrument, music. Siyempre, mga barkada ni mo, maupod na, no? Kabalo po sila manugtog. So, somehow, at that time, murag negative siya sa kuha. Kung na-hurt ko ba, anong hindi mo ni mami? Okay, matawa classmate na ako. Pero, nauna-unaan ako, bitaw, no? Sakto po siya. Anyway, so akong point is na yung mga advices na sometimes, madungog na ito, madilit ka kaingon, kauyo, no? Sometimes, kung mga parents, maingon sila nga, ayaw anak nga tao, ayaw na uyabi, kay lain ng batasan, no? Sometimes, mga anak po sila, ayaw mo kuban, nga lugar, ayaw mo gato, kay delikado. Or, nayuban sa to, mo recommend, ayaw palit ani nga brand, no? Kay, dali na siya madaot, no? Ayaw palit og CDR King, kay dali na siya madaot. Or na po yung muingon, mo comment nga, ayaw, pangit, makay mong suot, makay angay anak. Yeah. So, not all advices nga negative kay daotan. Sometimes, tama siya. Especially kung they are true. Kung tinuod. No? So, this morning, atong i-discover, no, kung how do we discern na kung saan na ito pagkabalo, no, kung ang advices atong nadawat is tama. Kaduha, aon sa ta mag-respond sa mga tama nga advices. So, makita nato ni sa kinabuhi ni King Jehoshaphat ug ni King Ahab. Pero bago ang tanan, ato asang ako sa ning i-explain sa inyo, kinsa ba ni si Jehoshaphat ug si Ahab? Klaro ba ninyo? Ang Israel tong una, usa lang ni siya ka kingdom. Meaning, murag Korea ba? Ang Korea karon, usa ra magina tong una, pero karon na ay North Korea ug na ay
South Korea. So ang murag ani po ang Israel tumuna usa pa lang. So kaning color blue no, mo ning panahon nga usa pa ang Israel. Ang pinakauna nilang hari kay si Haring Saul, si Saul. Unya aduna siya anak si Isboset, pero ang kuan gyud sa Ginoo, gi-anoint gyud nga hari kay si King David. Kani si Isboset out of rebellion ra ni siya. So, tung namatay na si Isboset, na nagpatay siya, si King David na gyud ang wa nay laing hari. Pag human ni Haring David, iyang anak nga si Solomon, di ba? Kadungog magid mo aning mga hari Pero abot lang ating sinalunod. Pag abot sa panahon, ang anak ni Solomon si Rehoboam. Diri na natunga ang Israel, no? Kaning green mo ni ang Judah. Ang pula mo ni ang Israel. Di ba 12 tribes na? Ang 10 tribes naa diri sa Israel. Ang duha ka tribe si Judah o Benjamin diri, no? Sa right. Now pag abot sa panahon nga nagbuwag sila, si Jeroboam ang una nga king sa Israel o ang katong divided na si Rehoboam ang anak ni Solomon. Actually na mga tanong anong nahati man ang Israel, no? Natunga sila tungod sa idolatry, no? Nag-disobey sila sa Ginoo. Ang Ginoo gahi magibog mga ulo Sige kay gahi mo ulo. Sige, magbulag ang Israel. Mag-face mo og suffering, no? Mag-face mo og kapait kay gahi man sila ulo. So nagbulag sila. Pero ni abot ang panahon nga wala man nun sila combine, pero nag-amigo na alliance. O kani, mauni sa panahon ni wait lang. Pwede ko pa to next slide. Katong diri si King Ahab atong diri nga slide. Wait lang Katong kani na highlight. So sa King Ahab ug si Jehoshaphat. So niabot ang panahon nga nag-amiguhay ning duha ato araw. King Ahab ug si King Jehoshaphat. So atong basahon ang passage nga sila nag-amiguhay, no? Atong basahon, atong i-discover ug unsay nahitabo silang kinabuhi. So ato ta sa 2 Chronicles 18 kato nang ito ta dito. So sa 2 Chronicles 18 atong basahon now Jehoshaphat had a great wealth, no? Dato siya. And honor. And he allied himself with Ahab by marriage. So, ninyo day siya. Kung una magong panahon, pag nakay alliance with other nations, syempre, mas husgan mo, mas dagan mo military. So, mahadlok ang mga laing nasod ba sa inyo So, nag-combine silang duha. Some years later, no, pila ka tuig ning labay, he went down to see Ahab in Samaria. So, gatuan niya si Ahab. Si Ahab slaughtered many sheep and cattle for him and the people with him and urged him to attack Ramoth Gilead. So, nagibuhat si Ahab ng palitson siya, kaon siya, and giingnan niya si Jehoshaphat, King Jehoshaphat, atakihon nato ang Ramoth Gilead, no? Ilaning kalaban nga nasod. So, King Ahab of Israel asked Jehoshaphat, King of Judah, will you go with me against Ramoth Gilead? Muban baka sa kuha, banta tara, atong atakihon. And so, muning nahitabo sunod. Jehoshaphat replied siya, I am as you are, and you and my people as your people. We will join you in the war. Sige mo, uban mi sa imuha. Pero ana si Jehoshaphat, but Jehoshaphat also said to the king of Israel, first seek the counsel of the Lord. Yung si Jehoshaphat, uban mi sa imo, pero mangutana sa Ginoo. Kung mo ba jud niyang kabubuton, no? Nga takihon nato ang kalaban. So the king of Israel, si Ahab, brought together the prophets, 400 men, iyang gitapok tanan propeta.
400 ka buok. And then, nga atakihon ang Ramoth Gilead, mangutana sila. So, nangutana sila, shall we go to war against Ramoth Gilead or shall I not? Ingon ang mga 400 ka prophet, go! No? Tara! They answered, for God will give it to the king's hand. So, atake ta kay ihatag na sa Ginoo ang victory. Pero, Jehoshaphat asked, napabay lain diri nga propeta sa Ginoo nga whom we can inquire of? Mangutan na ta sa lain propeta, na pa ba? So, the king of Israel answered Jehoshaphat, there is still one prophet through whom we can inquire of the Lord. Napada usa ka propeta. Pero I hate him because he never prophesies anything good about me, but always bad. He is Micaiah, son of Imlah. So, ana si King Ahab, napay usa ka propeta, pero di ko ganahan sa iya kay tanan iyang iingon sa kuha, puro dautan, no? Wa siya'y maayog yung ginaingon about sa kuha. Muna ingon, ang pangalan niya, Micaiah, no? Micaiah, kaya gina si King, no? So, bad daw yung ginaingon. So, karon next. So, ana siya, King, ana si Jehoshaphat, ayaw pag-ingon ana, King, no? Ayaw pag-ingon ana. So, the king of Israel called one of his officials and said, dalha diri si Micaiah, dalha. So, ilang ipatawag. Now, dressed in their royal robes, the king of Israel and Jehoshaphat, king of Judah, were sitting on their thrones at the threshing floor by the entrance of the gate of Samaria, with all the prophets prophesying before them. Now, si Zedekiah, son of Kenaana, made iron horns and declared, this is what the Lord says, with this you will gore the Arameans until they are destroyed. So napag-iisa ka kanino si Zedekiah nga niingon kay ilaha Jehoshaphat o Ahab nga inyong ipang-destroy gid niyo ning mga kalaban. Yeah. Verse 11, all the other prophets were prophesying the same. So again, no, itong 400 ka prophet, pareha na gingon, madaog lagi mo sa gira. Atake mo, atake. Atake, attack Ramoth Gilead and be victorious. For the Lord will give it into the king's hand. So verse 12, the messenger who had gone to summon Micaiah said to him, look, the other prophets without exception are predicting success for the king. Let your word agree with theirs and speak favorably. So verse 13, ingon si Micaiah, as surely as the Lord lives, I can tell only what my God says. So ingon si Micaiah na, ang ako lang yung iingon sa imo hari, kung unsay giingon sa Ginoo sa ako ba. So ingon si Micaiah, no? Pag-abot niya, gipangutan na siya, muadto ba daw sa gira, iyang tubag, muning tubag ni Micaiah, attack and be victorious, for they will be given into your hands. So, pareha lang siya advice, no? Pero, giingnan siya sa ni King Ahab, kapila ba na ko iingon sa imo nga, muingon lang ka kung unsay tinuod. So, mo to, giingon ni Micaiah ang tinuod. Ingon si Micaiah, I saw all Israel scattered on the hills like sheep, without a shepherd, and the Lord said, these people will have no master. Let each one go home in peace. So nakita daw niya sa prophesy nga nagkatag-katag na daw ang mga Israelites. So niingon si King Ahab kay Jehoshaphat, siya, didn't I tell you that he never prophesies anything good about me but only bad? Siya, ingon ba ko sa imuha nga tanan ginaingonan niya, dautan lang yun. Diba nga, ako si Moa. So, padayon si Micaiah, ingon siya, therefore, hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne with all the multitudes of heaven standing on his right and on his left. And the Lord said, who will entice Ahab, king of Israel, into attacking Ramoth Gilead and going to his death? So, gipredict ang kamatayon ni King Ahab. Shortcut lang to verse 25, ha? So, ingon diri, the king of Israel then ordered, take Micaiah and send him back to Ammon, the ruler of the city, and to Joash,
to Joash the king's son, and say, "This is what the king says. Put this fellow in prison and give him nothing but bread and water until I safely return." So, gipapriso ni King Ahab si Micaiah. Kay, pangit lagi ang advice, no? Nag-advise siya nga, ayaw atake, mapili ang Israel, o mamatay pag-yun ang hari. So, iyang gipapriso, no? Kaya kauyon ang hari. May nalang ganito rin, gipapriso lang. Kay, pag ang hari, ingon pa si pastor, pag di yun makauyon sa imuha, patyon jud ka, no? So, may nalang siya gipapriso. So, ingon si Micaiah, if you ever return safely, the Lord has not spoken for me. So kung makabalik mangani mo hari gikan sa gira, so kaniya akong giingon dili ni gikan sa Ginoo. So ana siya, mark my words, all you people. Ana siya, anaw na to gyud unsay mahitabo. So verse 28, so the king of Israel and Jehoshaphat king of Judah went up to Ramoth Gilead. So nagmarcha na sila, ato silang gera, no? The king of Israel said to Jehoshaphat, ana si King Ahab, I will enter the battle in disguise, but you wear your royal robes. So the king of Israel disguised himself and went into battle. So ang dati manggod pag mo adto mo gera, ang king nagi na siya uniform. So wala siya nagsuot og uniforme sa king. Nagsuot na siya kanang ordinaryo lang nga sa nina ba, para dili siya mabantayan nga amo ning hari patsyon to ni. So nagsuot siya kanang normal lang nga soldier nga uniforme. Pero si Jehoshaphat ipasuot niya og royal robes, no, panghari nga uniforme. Kay siya gipaon. Bright po din yung kanang sikaring isa ka hari kay nisugot siya. Hala, verse 13. Now the king of Aram had ordered his chariot commanders. And katuy lang kalaban ni ana, do not fight with anyone, small or great, except the king of Israel. So, yan, katong mga Aram bilang kalaban, di na nila, ayun yun na, supli ng mga sundalo diha, pangitaan ninyo tong hari sa Israel. So, ang problema karon kung saan nila pagpangita, nga, wala man nagsuot o panghari. So, atong basahon. So, when the chariot commander saw Jehoshaphat, so si King Jehoshaphat nila nakitaan, kaya nagsuot panghari nga robe. They thought, this is the king of Israel. Amo ning hari sa Israel, si Ahab ni. So they turned back to attack him. But Jehoshaphat cried out, hilak si Jehoshaphat, pero niya nga luka. And the Lord helped him. Gitabangan siya sa Ginoo, kay gipaon mo siya siyang kauban. God drew them away from him. For when the chariot commander saw that he was not the king of Israel, so na mukhaan day nila, ay dili man ni si King Ahab. Niundang sila og bukod kay Jehoshaphat. Later on, 33, but some drew his bow at random. So, na isa kasundalo sa Aram, nagkuha siya sa iyang pana og bow, iyang gitira. Taka lang ba? Murag, ligaw na bala ba? So, ang nahitabo, and hit the king of Israel, igo sa Ahab between the breastplates, yung armor, igo, and the scale of armor. Ano mga armor na buslot. Dito yun na igo, no? Dito natunog yun, no? So, ningon si King Ahab sa iyang driver, wheel around, tuyok, and get me out of the fight. O ako dili, kahit nasaman ko. All day long the battle raged, tibok adlaw ang gira, the king of Israel propped himself up in the chariot facing the Arameans until evening. Then at sunset, namatay siya sa kaulan. So, muna ang ilang story. So balik bago ta mag-reflect no sa story, no. Gwapo ilang story. Masabtan ninyo? Bago ta mag-reflect sa ilang story, ato sang ila-ilahon, no. Kinsa ni si Ahab dapat ganihapan ni, pero ako lang balikon. Kinsa ni si Ahab ug kinsa ni si King Jehoshaphat. Ato sa silang ila-ilahon. So si King Ahab, balik ta. Share ato nga slide. Kanino? Napatoy isa ka slide. Wala din ako siya nasunod. So kani silang duha, again no, natunga ang Israel, pero sa ilang panahon nag-alliance sila. Kaya na sila'y common na kalaban o kani si King Jehoshaphat, minyo niya. Kasi gininyoan sa pamilya ni King Ahab mo na nag-combine sila forces.
Pero tanaw na to ha. Si King Ahab, unsay si King Ahab? Mo ni siya ang pinakadautan nga hari sa Bible. Okay? Mahinumduman pa ninyo ang inyong pinakadautan na amigo? Mahinumduman ninyo? Dili. Kasi maka mo yung mugdautan, isang tao mugawas ninyong isip. Na may mugawas ninyong isip? Naa ba? Oh. Sa Bible, mo ni siya. Muna yung pinakadautan nga hari sa Bible, King Ahab, no? Ingon sa 1 Kings, no, 16:30, Ahab, son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord than any of those before him. Sa ato pa, atong mga hari nga iyang gisundan, mas daghan pa siya dautan nga gibuhat sumatotal sa mata sa Ginoo, no? So kung pila to kahari nga niglabaw sa iyahan, itay napulo. Ten siya sobra, no? Wa gyud makalabaw. Kaduha, Ahab married a woman that was more wicked than he was, no? Pangalan niya si Queen Jezebel. So ayun yung pangalan yung anak ko, Jezebel kay o Ahab kay mga dautan ni nga pangalan sa Bible, no? Actually pares gid sila, di ba? Kay dautan siya, naminyo po siya og dautan, mas dautan. Pares gid sila, no? Sumugid siguro iyahang taste no kanang mga dautan. Dautan nga tao. Ikatulo, kalaban siya ni Prophet Elijah. Naipanahon nga katong nagtigi sila ni Elijah kay gignan siya ni Elijah nga dautan lagi siya nga hari ug iyang gina-worship nga Ginoo dili na tinuod. Sumoto na ay time nga gi-challenge siya ni Elijah kung kinsa gyud ang tinuod na Ginoo versus ang prophet ni King Ahab. Ang mga prophet ni King Ahab naglaslas ana para masunog tong offering, nga magud siya offering. Kung kinsa daw makasunog adto, tinuod ang Ginoo niya. Wa may nahitabo. Pero si Elijah, adto na siya dito, ampo siya sa Ginoo, sunog sa Ginoo tong offering niya. Na-prove niya kay King Ahab nga si God jud ang tinuod na God. Pero si King Ahab wa gyud no, wa gyud siya nag-depend. Si King Ahab surrounded by godly people, ay mga godly people, no? Na siya mga kailan na buutan na tao, pero wala gyud siya naminaw sa mga maayong tao nagpalibot sa iya. 5, wa gyud siya ning respond sa kaluoy sa Ginoo sa kinabuhi. Masing na yung mga chances unta wa gyud siya ni respond, no? Ana gyud ang kadaot si King Ahab. So dirita kay King Jehoshaphat, kinsa man na siya? He was a good king, no? Always consulted God kung na siya problema, muduol siya sa Ginoo. Devoted siya sa Ginoo, sa ways sa Ginoo. Giyang gitanggal itong mga high places and Asherah poles from Judah. Muning mga Diyos-Diyosan, ganang mga idol worship ba? Mga images, mga rebulto, mga altar, iyang gipambungkag kay dili malipay ang Ginoo. And then, naghatag po siya kanang order, proclamation nga itudlo ang word ni God sa tibuok niyang sakop niya, no? Kunya, friends siya with surrounding kingdoms. Muna, kaning 6, murag medyo dili siya nasipyat, no? Kay pati ang mga daotan nga tao, nga grabe gid ka daotan sama ni Ahab, iyang amigo. So actually, makita ninyo yung story no sa 2 Chronicles 17. So, matingala mo no, ganong kaning duha ka tao, opposite man ta sila. Pero amiguhay sila, no? Amigo sila. So, moto, nabasa na ito ganihan, no, sa atong verse nga, sa Chronicles 18, nga, si Jehoshaphat, nakig-alay siya kay Ahab by marriage. So, nakig-combine siya, kay kung mag-combine magud kingdom, mas mukus ganin yung military nga na. Pero diri siya nasipya, tanaw na to ang sinahitabo. So sa mga principles atong ma-learn, aning storya nilang duha, no? Duha ka opposite nga tao, pero somehow naghiusa sila, no?
So first principle we can learn. Pwede ninyo basahon? Bad company corrupts good character. Meaning, pag dautan imong kauban, mga kauban, kanang kumpanya, kisa may mga kauban nimo, it will corrupt your good character. Dili man sa tanan panahon no nga makurap ka, pero dako og chance, no? Nga kung kinsa imong ginakauban, mo pay mo influensya sa imong character. If you surround yourself with smart people, no? Siyempre mo bright pud ka kay ang ginastorya nila mga kuan man, mga information, kabalo ka ba? Kung you surround yourself with kanang mga daotan nga tao or mga chismoso, mga marites, siyempre mo marites pud ka. Surround yourself with mga sugarol. Siyempre, madala pud ka, no? Surround yourself with kanang mga estudyante, no? Gakating classes. Siyempre, matatnan pud ka. Di mo usulod ng klase. Munang warning sa Bible. So, pangutanan ako sa inyo ha, kinsa man ang inyo mga close friends. Kinsa inyo mga close friends? No? Wala ako nagingon na nga isalik ko yan ninyo sila. Pero kuhan lang, no? Hunahunaan ninyo. Kinsa mo close. Huwag be careful sa influence na ilang mahatag sa inyo. So, ingon dire, si King Jehoshaphat daw, dagan siya kwarta, na siya honor, pero hindi pag alay siya kay King Ahab. Diri siya nasipyat, no? Nakipag-alay siya sa pinakadautan nga hari sa history, no, sa Bible. So, kana, no? Kakinsa mo close, no? Nya, kung sa ilang influence sa imong kinabuhi. Kay kani magud sila, lagi ni sila influence sa mga decision na imong himuon sa imong kinabuhi, no? Especially kung nakay problema, sa ila ka mo duol, kung niya mo nang giduulan, daotan nga tao, so may expect nimo, daotan jud ko na ang i-advise sa imuha. So be careful. Ingon sa Bible, 1 Corinthians 15:33, basahon nato tanan. Be misled. Corrupts good character. Mo ginaingon sa Bible. Ayaw mo kailad, bad company corrupts good character. Kung sige mo uban sa mga daotang tao, basbasi po din. Wala mo ko nag-ingon. Kay opportunity man po na to reach out to them. Pero mo na giningon sa Bible. Kung magsige na mong sige uban na imposible yun nga wala na daotan nga influence sa mong kinabuhi. Agree ba mo? Tinood, no? Kung magsige po mo basag Bible, pauban mo Bible study group, syempre, mas mo-grow ka diha sa Ginoo. Kay mo man imong giandan. Pauban na magsige kag practice basketball, mas muhawd ka. Magsige kag basa og libro, mas mo bright ka. Mo lang na siya, no? Ang imong panahon, ang time nimo sa usa ka butang, no? Mas daghan kag time man ang butang, mo pud na ang mosulod sa imong utok. Ana lang na ang prinsipyo ani nga lesson. Okay? Second lesson is to, saan na to? Seek God first, no? So, balikan na to itong kani. Si Jehoshaphat, dili sa verse 3, di ba, giingnan siya nga ni King Ahab, atakihon na to ang Ramot Gilead. Pero ang nakanindot lang kay King Jehoshaphat, niingon siya nga, there is a next slide, nga, said to the king, seek the counsel of the Lord. So, ang suggestion ng ni King Jehoshaphat, atakihon na to, uban ka sa kuha, ingon si Ahab, atakihon ba na to, uban ka sa kuha, pero ingon ni si Jehoshaphat, sige, pero, musik usak ta sa counsel sa Ginoo. Musik ta sa Ginoo kung unsa ang iyang ingon sa atua. Okay? So, anak pud bata, kung natay mga problema, muduol bata sa Ginoo, una, no? So, ang pangutanan nako sa inyo is,
kakinsa ba mo una mo duol pag na may problema? No, sa Ginoo. Mayo kung sa Ginoo kay sometimes mo good mo duol ta sa mga tao nga katupag yung tawag na walay experience ana nga butang ba. For example, kung nakay sakit, asa maka mo duol? Sa albularyo? Luwaluan ka? Luwal ka sa doktor, no? Simon. Nang may sakit na, si Doc Simon. Kung na kay legal problem, attorney. Duol mo kay attorney Andin. Di ba? Muduol ka sa tama nga tao. Kung natin problema sa Ginoo kinabuhi, muduol ka sa Ginoo. Ang uban sa tao, ang first response nila, inom dayon, abrig beer. Bisyo, ang una, giduulan. Pag walang-wala na yun, diha pa ning duol sa Ginoo. Kaya ana biya ta mga tao, no? Sometimes muduol ta sa Ginoo pag wala na gyud. Pero di nato kalimtan nga ang Ginoo naara gyud dira kanunay. Anong ulahi sa ulahi naman ta moadto sa Ginoo? Nga naman siya dira sa sinugdanan, no? So very unwise. Last Sunday si Pastor Lee ang giingon nga katong ana siya nga you use what you have. Gamiton nimo kung unsay naa ka, dili ka mangita kung unsay wala sa imo. Na problema ang pangitaon kung unsay wala. Naon sa nimo unsay naa sa imo? Mo ning nasa ko. Mo ni og diha na mulihok ang Ginoo. So go to God and because you have Him and He cares sa imo. He cares for you. So ang problem sa tuwa is we treat God as last option. No? Ulahin na nato ang Ginoo nga naara gyud siya dira, no? So nganong maghulat patan nga pait na gyud ang sitwasyon, no? Dili na nato hulaton nga na moduol ta sa Ginoo. Seek na to siya. Ingon sa Matthew 6:33, basahon na to. The kingdom of God will be given to you as well. Okay? Unahon nato si God. Muduol siya sa duol ta sa iya. Okay, third principle. Basahon na to. Godly people. Kani, no? When we seek advice, no? Muduol ta sa tama nga tao. Kung ingon ako ganiha. When we have problems, dili ta muduol sa mga tao nga dautan, no? Wala gyud experience na. Duol ta sa mga eksperto. Duol ta sa mga godly people, no? Like si King Jehoshaphat. Atong basahon. In his own eyes. Okay, so ang way sa way buot nga tao, kanang way buot, para sa iya, tama gyud iyang ways. Pero ang wise, nagapaminaw siya sa advice sa ubang tao. So atong balikan, no? Ang verse kani. So Jehoshaphat replied, I am as you are, gingnan niya si King Ahab, and we will join you in war. But Jehoshaphat also said to the king, first seek the counsel of the Lord. So sa ingon. So King of Israel brought together prophets, 400 men, no? And asked, shall we go to war? Or dili? Ingon ang mga 400 katao, go! Takita! For God will give it to the king's hand. Nalimot si King Ahab nga kaning 400 katao nga iyang pangayo ang advice. Mga unsa man ni sila? Mga daotan ni or mga buotan nga tao? Mga prophet ni sa idols, mga false prophet ba? So ang giduulan ni King Ahab, mga dili tinuod na propeta, no? False prophet. Unya, pagkadungog niya nga go, excited kay siya. Tak natagira kay madaog gid ko ani, no? Pero diri siya nasipyat kay mali man yang giduulan. Dili man ni godly people. People of mga kuan man ni idol worshippers ba, lahi nga Ginoo ilang gina-worship, no? So mali gyud iyang giduulan. Sa pa ka principle siguro atong ma-learn diri nga dili pasabot pag daghan nagaingon sa imuha, majority nag-ingon sa imuha, nga mo na jud ang tama, no? Majority nag-ingon sa imuha, sige ka na, palitan na.
Ato dito. Pang-apply dira, muna yun na. Tanan ng tao naging sa imo ha. Pero nalimot nga kanina yung majority nga tao naging sa imo ha. Wala di sa tama nga pangutok. Okay? So, ang imong isipon is quality, ang quality sa tao over quantity. Una-una sa nimo usa ba ni nga taong klaseng tao nga nag-advise sa kuan? Na ba ni kuan fear of the Lord? Kaila ba ni sa Ginoo? Kay kung moduol ta sa mali nga tao, mali jud na advice ang atong madawat. Agree ba mo? Amen, no? Mali yun. So, we seek godly people. No? So, atong tanawon, sa nagtabo sunod. So, but Jehoshaphat, si Jehoshaphat, napabay lain diring propeta nga sa Ginoo gyud, no? Nga pwede na ito mapangutanan. Naapaman. Pero si King Ahab, hate niya to nga propeta kay puro dautan lang ang ginaingon sa iya. Okay? Si King Ahab, he hated correction. So sa inyo bang kinabuhi pag naay mo correct sa inyo ha? Unsa inyong response, no? Mo correct sa inyo nga sakto po ang correction, no? Unsa ba inyong response? Pareha ba mo kay King Ahab na masuko? Mo na ta nga dili lang gud ta mag-judge. Uy, kay marabi na mga linya karon. Pag ingnan og i-correcta mo ana na ta, dili lang gud mag-judge. Ingon ba ang Ginoo nga love one another na? Not all the time. Kay most of the time, masipyat na mag-time na masipyat no? We don't love what is wrong. What is wrong with our lives, atong i-correct, no? Dili tayo mo kuha mo nga, dili lang buta mag-judge. Wala ba yung mga linya dito karon, no? So, when someone corrects us, muingon ta, we will humbly say na, i-accept na to, na namili jud ta, mga ta, ito ano, sipyat jud ko, sinsyahin ko ha, sorry kayo. Pwede ka mangutan nga, paunsa man ako ma-improve, no, ang akong sarili. Or unsa gyud ay ang gusto nimo mahitabo, or paunsa na ako ma-improve akong sarili. Ako kung magkamali ko sa work, wala ko, ma'am, sorry jud kay ma'am ha, abi manggod na ko gani. Paunsa kaya na ako ma-solve ni nga concern. Ana atong attitude, dapat with humility. Dapat dili ta defensive pag naay mag-correct sa to ang sakto, okay? Because we will never experience change. Healing, no? Dili na maka-experience of true healing pag di nato i-correct. O ang blessing sa Ginoo, dili nato ma-experience. Pag parehata ni King Ahab, no? Hate niya tong correct nga advice. O unsa iyang gihimo? Sa iyang kasuko, iyang gipakulong, no? Put this fellow in prison. Iya pa yung gipakulong. Suko siya. Nulay na biyaron pag isa to'y dautan, nagkamali, siya pag yung masuko. Murag ka nang giising lang utang ba? Ang utang, kunay masuko. Di ba? So, dili siya sakto. Pwede ko pa open to Proverbs 19, verse 20. Tanaw na ito unsan yun sa Proverbs 19, verse 20. Sa video sam na lang. Usahan na to. Among the wise. Muna gibasa na to no, sa itong responsive reading na maminaw ta sa advice. Siyempre, godly advice ha. Dili advice sa mga kanang awag na. Wa kay na sa Ginoo or wala sa tarong nga pangutok ha. Nautan. Listen to advice and accept discipline. Kung i-disiplina ta, no, ako na to. No? And ang resulta, you will be counted among the wise. Pag himuon nato ni, we will be wise. Okay? Next principle. Principle number 4. So, principle number 4, ato ra. Basahan na to. When you receive a godly advice or word from the Lord. So, we respond the right way pag makadawat tao godly advice. Sometimes mugod sa tuwa, naanay advice,
Pero wala nimo gisunod ang tambag. Ging nag-ayaw nagbaliki. No ngay pasakitan lang gana, kulata ka. Balik lang gyapon. Ging na nagdili mag-invest anang mga scam. Pero nanapoy bagong nigawas, invest lang gyapon, no? Useless ang advice when we do not apply it. Dili na to siya dili ta mo respond ba in the right way. Especially ang advice sa godly people and advice ni Lord sa tuwa. So, ingon diri, so the king of Israel and Jehoshaphat went up to Ramoth Gilead. So both si Ahab ug si Jehoshaphat, despite sa advice sa prophesize ni Micaiah nga dili moadto, na ngadto gyud sila, no? Gahi gyud bulong. Nagpadala sila sa crowd tong 400 ka tao. Wala sila ning tuod tong kay Prophet Micaiah. So, dili pod no, ma-discover nato nga when we do not respond the right way, we cannot escape the consequences of disobeying God. So, kung mo disobey ta sa Ginoo, nagay consequence, di ba? Unsay nahitabo? Di ba? Ang gibuhat pa ni King Ahab, nagsuot pa siya og uniforme sa ordinaryo nga sundalo, wala siya ning suot og panghari nga uniforme. No, nagtry siya og kuan. Naghimo gid siya pamaagi nga di siya masakpan sa kalaban, no? Pero sakpan siya, no? Naay isa ka sundalo nagtira law pataka, tira pataka ba? Igo siya. Dito gid sa tunga sa draw between the breastplate and the scale armor. Ano gid na busot ba? Dili. Naman na, di ba? Parang armor. Naman na yung abri diri. Ano eh? Dili gid siya naigo. No? Suffer siya sa consequence. Kaya gidisobey niya si Lord. So, open na to ang Matthew 7:26. Kani, wapo ni siya nga verse. But, saan na to? Okay. So, kung kita daw, makadungog sa word ni God, o wala na to gi-practice, mura tao nga foolish, buang. Or pagkawa na lang, gini mo ay magkikibuot, no? Nga naghimo og balay dito sa balas, no? Dili sa bato. Kung may tabo ani, nag-crash kong balay. Muna may tabo sa tuwa. When we do not obey godly advice. Okay? Ang advice, useless kung wala na ito panginabuhi. Wala na ito i-apply. Okay? Next principle. Duha na lang ka principle. Principle number 5. Usahan na to. Okay. So, while we can be gracious, no, and merciful, maghinay-hinay ta og tabang sa tao na ginapunish sa Ginoo. Isa may pasabot na kuani. Wala na to nabasa sa passage ganihan, no. Pero kung tanaw na to sa Chronicles 19:18 man to atong gibasa. Sa chapter 19, muning nahitabo. When Jehoshaphat, king of Judah, returned, nahuman ang gira, no? Balik siya sa Jerusalem. Jehu, the seer, the son of Hanani, went out to meet him and said to the king, "Should you help the wicked and love those who hate the Lord? Because of this, the wrath of the Lord is on you." Okay? Sayon nito nga, dapat ba nimo tabangan ang mga daotan o ilab katong nag-hate sa Ginoo? Tungod ani, ang kasuko sa Ginoo na sa imo. Ang principle na kuha nato diri is kato, no, careful ta to help. Kay dili sa tanan panahon dapat ta mahimong gracious. Dili sa tanan panahon puro love lang.
Okay? Ang tao nga gisilutan sa Ginoo ayaw gyud na tabangi. Kay ang kasupo sa Ginoo nasa imuha. Imagine, naay tao na siya'y kanang vices ba sa kinabuhi. Tungod sa iyang ambisyon, nagkasakit siya. Wala siya kwarta, na hospital siya, nahurot iyang kwarta. Ginatudluan siya ni Lord og lesson, no? Di man siya patyo ni Lord, pero ginatudluan siya ni Lord og lesson. Pero ni aka, nagpakaluoy siya sa imo, tabangi ko. Wala ko yung kwarta. Ano? So ikaw, tabang ka. Tabangan mo. Out of good faith, no? Out of good faith, kay naluoy ka. Pero, wala ni mo na discern nga kadtong nga tao na ginatudlo ang Ginoo sa iya. So, by helping that person, nigsupa ka sa will sa Ginoo. Nigsupa ka sa iyang will. Maunang, ang kasuko sa Ginoo, na kay King Josaphat, na siya, si King Ahab, iyang gipanish, pero, kay wicked man to. Pero, patay, no? Pero iyang gitabangan, niadto siya gira gyud. Nga dapat, wa gyud siya niadto nga gira. Okay? Ma-remember na ko nga, na ay pastor no nga ning chat siya sa kuha. Chat siya sa messenger. Last year, ana siya, Brother Dave, tabangi ko, masking pila lang. Gisa niya, Gcash siya kuha. Ano ko, naunsa di ka, pastor? Na-aksidente mi sa ako ang misis. Misis ba? Silang duhag yun. Ang iyang aksidente kay nabali iyang left ug right na kamot. Nabali po diyahang right nga tiil ug left na kamot. Kaya nagmotor man sila. Ana ko, mao ba pastor? Pero at that time, muraglain na ako ang wala ko'y conviction ba to help? Luoy man yun, di ba? Kamu ba'y mabalian og kamot tiil? Luoy, di ba? Luoy. Pero nagunahon ako, kaning nga tao, pastor ni siya. Pastor siya ba? Yeah, the fact nga nabali iyang kamot, duha pag yung kamot ha, duha pag yung katiil. Nagid siguro yung katuyuan ang ginawa ni, urag imposible kayo nga. Servant ka ni Lord, wala kay protection, no? Ang uban maganing daotan nga tao, mabanggaan, tindog. Siya nabali. Ano mo to, nagmutaan ako ila dadig mami, sa manidi, maraglain man di, maragwa mo ko yung gawan nga, matabangan ni. Siya ayaw lang. Ako po, akong conviction, di siya kung mutabang kay. Kabalo ko nga, ang Lord, si Lord na ikatuyuan na nga tao. So, sometimes mong God, ang pain and suffering, ginagamit ni sa Ginoo as tool, no? To teach us the hardest lessons in life. No? So, be careful, no? Careful in helping people, no? So, dili sa tanan panahon. Yan. Loving lang, gracious, dili lang mag-judge. Kung dautan dyan na. No? Wala gi panahon nga ang tama na himong mali. Mali, yun na siya. Okay? So, wala siya. Careful no, to help. However, naisa pa ka principle din. Principle 6, last. Despite our wrong decisions, God can be merciful with us because of who He is. Sa sipyat ni King Jehoshaphat, nganing uban siya ka King Ahab sa gera, ningon siya, di ba, giingnan siya nga, because of this, the wrath of the Lord is on you. Verse 3, there is, however, some good in you. For you have rid the land of the Sherapols and have set your heart on seeking God. So, naluoy pa ang Ginoo sa iyahan, no? Kay just man ang Ginoo. God is loving. Wala nakalimtan sa Ginoo ang maayong gibuhat ni King Jehoshaphat. Okay? Kung masipyat man ganit ang tabang, doon na ta sige na Lord, sa iyo ako Lord. Wala na ako na discern. Okay? So, mo no? Hebrews 6:10, basahon na to. God is not unjust. You have helped His people and continue to help Him. God is not
unjust. Si Lord, dili siya kanang tawagan na unjust, no? Just siya, kabalo siya kasi maayo o tama sa itong kinabuhi. Okay? So, maski magkamali ta, duol ta sa Ginoo kay He is merciful. Just siya na Ginoo. So, kung atong i-summarize, natay 6 lessons. Number 1, bad company corrupts good character. So, be careful. Who do you spend your time most, no? Kung mga daotan ni mong amigo, mga barkada, siguro mag-una-una na karon na dili po ni mo sila-silikway, no? It's either you reach them out, share ni mo God's word, or bawas-bawas na ni mo ang pag-ibubad sila. 2, seek God first. In times of problem, challenges, duol na sa Ginoo. Unahon ang Ginoo, ha? Dili pangitaon ang wala. 3, seek advice from godly people. Mga mong advice dito sa tamang nga tao. Na may sakit, no? Na si Doc Simon. Na may problem in marriage, doon mo sa tao nga makita ninyo nga successful ilang kami nyo. Dili mo doon dito sa tao nga nagbulag po. Dili. Doon mo dito sa successful, makita niyo, successful ni. Na kay business. Siyempre, muduol ka dito sa businessman. No? Ni Asinso. Na businessman kay unya, pareha pag yun business nga linya. Yang business bakery, yan, dool ka dito sa business niya kay hardware. Wala na. Basi masagulan ng bakal ng ano, with iron. Nabayaan nga pandesal. 4, respond the right way when you receive a godly advice or word from the Lord. Useless ang pagsik kung wala ka ni-respond. 5, while we can be gracious and merciful, careful ta kung kinsa ta motabang. 6, despite atong mga wrong decisions, God can be merciful because of who He is. Amen? Okay, so last. Kabalo ba mo sa naitabok kay King Jehoshaphat after sa story? Wala, no? Wala mo kabalang. Gusto ninyo mahibalan? Gusto? Sige. Basahon ninyo. I-apply na to ang pagsik. Kung gusto nyo mo makabalo, no? If you want to have wisdom, gusto nyo mo musik, no? Na may wisdom, sahon ninyo. Taas na. Magdanda ng lasing ko. Kira. Taas kayo, no? I-apply na to ang pagsik. Dili, no? Basa mo ba? Basa tag Bible. Basa tag. And mo lang niya akong ingon, no? Seek God and obey. Kaya useless ang pagsik if we do not obey. Yung obey ta, siguraduhon na to nga gikan sa Ginoo. Okay? Dili sa mga mali nga advice, no, from wrong people. Should be from God and then we obey. O kato lang, daghan kayong salamat and may the Lord, no, bless each one of us as we continue to seek Him. Mag-ampo sa ta before ko mag-leave. Lord, salamat sa iyong word for us this morning, God. Thank you sa mga principles na mong na-learn. We ask for forgiveness, Lord, if sometimes we are prideful, pag na mo correct sa mga tao, and we respond the wrong way, masuko kami, Lord. But we pray, Lord, that you will give us a heart of humility, na at times when people correct us, godly people na mag-correct sa mua, na maminaw mi sa ilaha. Help us, Lord, to obey your word, even when it is difficult, Lord God, because we know you know what is best for our lives. And so, Lord, tagay po mig heart, Lord, nga kanunay nga magsik sa imo nga naga-thirst before you, Lord God. And we pray, Lord, that you will be with us and bless us, Lord, as we continue to seek ang imuhang presence. Be with us for the remaining of this of our worship, Lord, and we just want to give you glory and honor for the word you have spoken to us today. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Did no? Praise the Lord. The blessed ba ta? Yes. Sa message show, very practical.
It's a story about two kings, ang isa wicked, ang isa maayo. Yang critical ani kay mangonsulta sa Ginoo, unya pag naatay madunggan nga word sa Ginoo atong tumanon. No? So timanan nato na siya. Sige, manindog tayo in response. Let us sing this closing song. Tawag itong basta ikaw. Sa tanan ako nga suliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong gikinahanglan, na ikaw ang among Diyos sa damhanan. Ikaw ang akong gisaligan, sa tanan ako nga suliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong gikinahanglan, na ikaw ang among Diyos nga damhanan. Pagkanindot nga mudahig sa ngalan mo, Kristo, basta ikaw, Ginoo anak. Salamat Lord sa iyong pagkaban sa mga kinabuhi. Praise your name. We glorify your name, Lord Jesus. Salamat Lord. Sa mga nunayon, O Lord, na nakakanamo ka. Ikaw ang akong gisaligan. Yes, Lord God. Wala na ilahin. Sa tanan ako nga suliran, ikaw nagatabang. Ikaw akong gikinahanglan, na ikaw ang among Diyos nga damhanan. Pagkalindot nga mudahig sa ngalan mo, Kristo, sa ngalan mo, Kristo, wala'y nahadukot kamalakan. Bisan walang tuo ang problema, basta ikaw, Yes, Lord Jesus. basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Bisan walang tuo ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo anak. Salamat Jesus. Magamputan. Amahan namo nga naa sa langit, Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Salamat Lord sa imong mensahe nga gitugon sa imong katawhan nga naa dinhi.
Lord, may this message be remembered. And those who wanted to know the ending of people that have been used by God, continue to read the Word of God. Padayon nilang basa so that they will know unsa ang ending sa mga tao nga musalig o mutuman sa kabubuton sa Ginoo. Salamat, Lord, sa imuhang saad nga eternal life, kinabuhing walay katapusan, sa tanan nga mutuo ug musalig sa imo. Salamat, Lord, nga nagpakatao ka, nga ikaw nahimong Jesus Christ. Aron, Lord, masulat ang tanan nga angay namong mahibalan sa kinabuhi. Bless your people, O Lord. Sa among pagpanglakaw, protect us. Giyahi kami. Himo, Lord, nga mahimo kaming kusgan aron matuman namo ang imong kabubuton sa among kinabuhi. Manag sa Lord, luya mi tungod sa kahadlok. Apan, Lord, ni saad ka og eternal life. Ang saad nimo nga kinabuhing walay katapusan para sa tanan nga dili mahadlok. Hatagi kusog imong mga tao. Give them wisdom to fight life. Wisdom, Lord, nga mahibal-an nimo nila unsa tong tama, unsa tong mali. O Lord, above all, unta, you stay with your people aron sila makapaminaw sa imong pulong. Abrihi ilang mga huna-huna o kasing-kasing so that maka-respond mi dayon sa imong mga instruction, Lord. O karon, and now, to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior Jesus Christ. To Him be glory, majesty, power, and authority throughout all generations, now and forevermore. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning, manglingkod ta. Manglingkod ta for some announcement. Maayong buntag sa atong tanan. Siguro ang mensahe sa Ginoo para gito sa to ano? So timely sa atong gihatag yun sa Ginoo sa to karong buntaga. No? So ang pangutana karon, my question is, asa man nga chapter nga para maibalaan ninyo unsay naitabo ni King Jehoshaphat. Sige daw. Anyone? 19 and 20. Very good. Okay. So next na ako nga question is, diha lang yun magtuyok-tuyok anang 2 Chronicles 19 and 20. Amen? Next Sunday, unsa inyong pamalandong, reflection karon nga mensahe sa inyong kinabuhi. Unsa? Kay application man no? Wala day pulo sa tao nga baka dungog, dili i-apply. Mura daw taog mga buang-buang. Buang-buang, no? Alaw-ilain na dyan, no? Dili kay sakit paminawon sa in-English kay foolish man. Pero sa Bisaya, og naay mo sulti sa mga buang-buang ka man, masuko ka, malipay. Ha? Masuko ta. No? Labi na ka nang i-correct. Ang correction daw, gikan sa Ginoo, sakit na siya, i-correct kita kay labang taniya. Sama sa pag-correct na to sa mga anak. I doubt if nagadisiplina pa ba sa inyong mga anak. Ha? Basig, wala na mo nagadisiplina kay mahadlok mo nga masuko na ang mga anak sa inyo. No?
Unay dako kayo nga scam karong panahon na. Ang mga ginikanan na scam na sa mga anak, no? Pagkuha ang cellphone, masuko. Bala na, di ko spila na. Ikaw pa karon ang whole gaon. Bahala ka diha. Ano ba di ay, no? Kung lablag yun itong mga anak, kung hindi ka gusto ma-imperno inyong mga anak, disiplina na. Ha? Disiplina dyan na siya, no? Dali naman magdisiplina. Kung gagmay pa sila. Pero dagko na, sa kapakamusugod, siyempre na dagko na, musukol na na. Ura na nagkahoy ba nga gusto niyo itulid. Nya, ang iya kay magsugod na, di ba? Nakaitanong, gusto ko siya mo anak. Di na pwede nagtukuran ni mo, mabalik man na, no? Anak, pag-ampo na lang jud luhod, no? So, katong 2 weeks ago, katong na yung mga GCash, cash na lang na to, no? Just claim after ending a service. Katong mga kitcheners, there are 3 people. Next na lang kay nabisi gyud may dito og na ako gihire nga tao to clean up dito kay our plan is ibalhin na to ang mga bata dito mag Sunday school every Sunday, and we will build another restroom for the kids there. Pwede po siya gamiton for small group for Bible studies. Unya usbon ang atong dirty kitchen kay dirty gyud. Dili siya presentable nga kitchen. So, i-announce na lang, no, parents, we have no cash assistance for this school opening. Dito ta mangayo sa Ginoo. Ha? Kaya ang Ginoo, pag mangayo ta sa iya, gikan sa Ginoo, mas dako ang iyang ihatag. Amen? So, ana na lang ha, no cash assistance for school opening because we have a project. Last year, we give school assistance kay wala matay project. But this time, idayon yun nato ni diri para walay disturbo. Walay ang mga bata, while nagapaminaw mo, matulin mo tanan, ibalhin nato ang mga bata dito. Amen? Na I'm praying there should be somebody who will assist in teaching the kids. And those who have the heart to handle the coffee, I've been asking, kinsay na heart to serve. You want to be great? You want to be a leader? Serve. Mo gina siya ang dili ko na to na babali. No pulong gina sa Ginoo, dili na gikan sa kuha, serve. No? Serve yun. So, kung kita gikastigo to sa Ginoo, pasabutan na, ipanis ta sa Ginoo, love ta sa Ginoo. Amen? Amen. So, padayon ta sa ato ang Kapi-Kapi Fellowship. O niya kadtong na ko na naman ko ni Sunday na napulo nga na cash prices yung i-claim lang sa kuha, ha? Kasi doon lang sa kuha. Okay. God bless us all.